may pagmamalaki sa ating mga grupo. Kung kaya mga kasong kaibuti, extortion ng mga high member, magtakao, pundahan na lugar. Kung mahilig ka manood ng mga pelikulang aksyon, malamang kilala mo na ang veteranong aktor na tampok natin sa bidyong ito. Mapadrama, komedya, musical man o aksyon, kahit anong papel ang ipagawa sa kanya ay yakang-yaka sa ating bida. Kaya minsan ang nasabi ng namayapang aktor na hari ng pelikulang aksyon na si FPJ na siya ang greatest Filipino actor of all time. Tara! Samahan niyo akong balikan ang naging karera niya sa pelikulang Pilipino. Siya ay si Roberto Labra o mas kilala natin bilang si Berting Labra, ipinanganak noong April 17, 1933 sa Manila. Si Berting ay utol ng binansagang boy balisong na si Danny Labra at ang kanyang ama ay si Francisco Labra na dating boksingero na naging bantamweight at featherweight champion of the Orient. 6 na taong gulang pa lang siya ay sumabak na siya sa pag-arte. Siya ay nadiskubre ni Fernando Po Sr. noong naghahanap ng batang lalaki na marunong kumanta para sa kanyang pelikula at sa dami nga ng bata ay si Berting Labra ang napili. Pagkalipas ng ilang taon, sa edad na 10 ay kinupkop na ng matandang po si Berting at itinuring itong parang totoong anak at pinatira ito sa kanilang bahay. Bago pa ang maagang pagpanaw ni Fernando Po Sr. dahil sa rabies ay nakasama pa niya ang batang Berting Labra sa pelikulang Panlaboy ng Tadhana, Sagur at Kanto Boy. Sa pagkamatay ni Fernando Po Sr. noong October 1951 ay mas lalong naging malapit sa isa't isa si Berting at si Fernando Po Jr. Sila ay nagkasama sa blockbuster hit na Lois Gang noong 1956. Dito ay nagpamalas ng galing sa pag-arte si Berting Labra kaya sunod-sunod na ang mga proyektong alok sa kanya at siya ang itinanghal ng PAMA as the Best Actor sa pelikulang Ano Ba Choy noong 1962 at Best Supporting Actor naman sa Lumuluhang Komiko noong 1964. Dahil nga dyan, pumutok ang pangalan Berting Labra at sunod-sunod na ang mga pelikula dumating sa ating bida. Nariyan pa na nakasama niya sa 2 pelikula ang batikang komedyante at direktor na si Chiquito. Sa kabila ng biyayang natatanggap dahil sa mga sunod-sunod na proyekto ay siya naman ang pagpasok ng sindikatong Big Four noong dekada 70. Binulabog ng grupong ito ang mga taga-showbiz sa pamamagitan ng extortion racket kung saan sila ay nangingikil at nananakot sa mga artista at kung sino ang hindi magbigay ng pera ay sasaktan at babantaan ang mga kawawang artista. Noong July 22, 1961, napatay ng Big Four ang isa sa Lois Gang at kumparing buo ni Berting Labra na si Boy Santa Romana alias Primitivo sa loob mismo ng LBN Pictures compound. Minsan na ring hiningian ng 5,000 piso si Berting ngunit wala siyang naibigay kahit isang kusing kaya noong March 1963, dinukot ang aktor ng mga nagpakilalang mga pulis na napag-alaman ng mga miyembro pala ng Big Four. Muli siyang hininga ng protection money at wala pa rin siyang naibigay kaya dinibdiban ng baril si Berting at kinuha na lang ang kanyang mga alas na suot-suot at pinagbantaan na sasamain pag hindi pa siya nagbigay sa susunod. Naging usap-usapan ang pangyayaring ito sa mundo ng showbiz at nabalitaan ng mga producer ng mga pelikula na hinahanting ng Big Four si Berting Labra kaya naman hindi na kinuha ang aktor sa kanilang mga pelikula dahil sa takot na baka pati sila ay madamay. Dahil sa kawalan ng proyekto at trabaho ay unti-unti nang bumagsak ang karera ng veteranong aktor pati ang kanyang buong pamilya ay naghirap. Alam nyo bang na itong 2 bidang aktor natin na si FPJ at Erap ay pumalag sa Big Four? Tumanggi silang magbigay sa mga sindikato at naghanda pa ng mga armas o baril na gagamitin para sa Big Four sa bahay ni FPJ bilang proteksyon kung sakaling aatakihin sila ng sindikatong Big Four. Dahil dyan, nagkaroon ng lakas ng loob na lumapit si Berting Labra sa grupong Untouchable at isiniwalat niya ang kanyang nalalaman at naranasan sa Big Four. Ang Task Force Untouchable ay pinagsamang grupo ng mga pulis at NBI na binuo para buwagin at burahin ang sindikato. Sinabi ni Berting ginawa niya ito para proteksyonan ang malapit na kaibigan na si FPJ. Noong July 13, 1968, napatay ng Big Four si Jess Lapid Sr. Dahil dito, pinag-igting ng grupong Untouchable ang paghahanap sa sindikato at tuluyan ng nadakip ang notorious na sindikatong Big Four. Dahil dyan, parang nabunutan ng tinik at nawala ang pangamba ng mga artista lalong-lalo na si Berting Labra.
Pero di pa natatapos ang pagsubok sa kanyang buhay dahil noong sumunod na taon, September 18, 1969, nasangkot sa shootout si Berting na ikinamatay ng negosyante na sinasabing kaaway nila. Nakasama niya ang aktor na si Eddie Fernandez alias Lagalag at dalawang iba pa. Inaresto si Berting Labra at nakulong ng 13 taon matapos bunuin ng sentensya. Ay nakalaya din ito noong 1982 at agad tumulong ang kaibigan na si FPJ. Tinulungan niya itong makapasok uli sa industriya ng pag-aartista at mula noon naging aktibo na uli ang veteranong aktor at madalas siyang mapanood sa mga pelikula ni The King bilang isang magaling na sidekick. Namuhay ng normal at simple ang veteranong aktor hanggang sa kanyang kahuli-hulihang sandali noong February 10, 2009 dakong alas 3 ng hapon sa bahay ng kanyang anak sa Pateros ay sumakabilang buhay na ang veteranong aktor na si Berting Labra sa edad na 75 dahil sa sakit na emphysema. Ang kanyang mga labi ay nakahimlay sa The Garden of Eden sa Pateros. Mula 1959 hanggang 2007 ay mahigit sa 100 pelikula ang kanyang nagawa at kahit hindi man si Berting Labra ang pangunahing karakter sa lahat ng iyon ay maituturing pa rin natin siyang isa sa haligi ng industriyang pelikulang Pilipino. Bagamat hindi siya nakatanggap ng nararapat na pagkilala, ang bawat pelikulang kinabilangan niya ay hindi na malilimutan pa. At dito na natin tatapusin ang bidyong ito. Ikaw, anong naging pelikula ang kinabilangan ni Berting Labra at talagang bumilib ka na karakter niya? At meron ka din bang mga alam na linya niya sa pelikula? Pakishare naman sa comment section natin sa ibaba. Akala mo ba makukumit yung bata itong ganun lang? Hindi mo makuha itong ganarito ko! Halimaw! Ang kaya mo lang mga inosente! Sana ay nagustuhan nyo ang ating kwento. Hanggang sa mga susunod na video, huwag nyo po sanang kalimutang mag-subscribe at mag-follow. Maraming salamat sa inyo. I-share nyo po sana ang bawat nilalabas kong video. Hanggang sa muli, paalam! May petsay na umusbong sa tapat ng ating bahay. Eh, John, kakakain ko lang ho eh. Ugok!